Amidst his experiences, challenges, and adventures, what has served as John's constant compass is his spiritual support system. More than anything, this has been his primary armor in life. Nung na-meet ko yan, nung first year college kami sa Perpetua, Las Piñas, nakita ko yan, magkaibigan yan, at saka yung anak ni Tita Mars na si Jonathan Romero. Silang dalawa na parang batang uhugi na nandun sa sulok, sila yung magkaibigan. Na kumbaga sila parang napaka-inosente. At ako yung parang pinakamatanda sa amin tatlo. Si John nakilala ko when he was 16 years old, na batang-bata. So ako yung naging kuya-kuya nga nila. Raymond is like a son to us. Para kayo magkapatid. Kung ano yung gawain ng magkapatid, parang it's more than that. Kasi we share everything. We shared everything at alam niya yung kung ano yung mga bagay ninyo. Kasi ano siya, one of my husband's disciples nung youth niya sa church. Bilang isang kaibigan, kayo mabait, makulit. Pero nakita ko yung seriousness niya He was studying well, sa pag-aaral, sa buhay. walang bisyo, walang kalokohan. Yung cinematology, extra load namin ito after school o in the middle of the school, meron kaming slot para makapanood na cinema. Kaya cinematology. Siya yung seryoso sa buhay. Kuripot! Huling-huli kuripot. Buhay pera, talagang tagon-tago. Hindi mo malaman na may pera yan. Yan. Kaya pag nang-libre yan, ay salamat. Salamat naman. Tsaka parang nagmamadali lagi. Yun ang assessment ko sa kanya nung bata pa. Kasi wala akong pinapatawad na pagkain yan. Sabihin lahat, pati yung mga taba namin, pagka kumakain kami every meal, kinokolekta niyan. Dahil ganun siya kalakas kumain. Paborito niyan dati yung mga taba-taba ng baboy at lahat ng klase ng matataba. So yan si Raymond, he was so quiet eh. Yun noon, sabi niya, born again siya, pero sabi ko, kung born again ka, sabi ko, kung Christian ka, so ano nang kalagayan mo ngayon bilang Kristiyano? Malabo. Come and go lang yan sa church, pero hindi siya masyadong nag-i-stay. Alam mo yun, yung para makipag-fellowship or bonding. Pero ano siya, seryoso, yung ganon. Pero mabait na talaga. Ever since, mabait na talaga yan. Walang halong kasipsipan. Siguro yung aming spiritual father, Pastor John Guy. Yan, dahil isa yan, si Pastor John Guy, malaki impact sa amin yung mga young people nung araw. Sa amin, especially sa aming mga kalalakihan. Yan ang nag-impluwensya sa amin, kaya kami napalapit sa Panginoon, pare-pareho. At nagpatuloy. Kasi pagtapos namin sa CFM, we lost touch. Pero alam ko na sa networking industry siya. Kukumustahan kami once in a while. Pero nung nag-aim global ka ko full-time, mas malalim ang relasyon namin. Yan, actually si Raymond is a big help to my family, especially to my youngest daughter na ngayon. Si Raymond, parang siya yung taong determined. Prinsipyung na ko nakita sa kanya would be perseverance. Meron siyang goal. Talagang i-ano niya na ma-achieve to. Yun. Pag nilagay niya yung attention niya sa isang bagay, head-on yung tinatapos. That's a good trait for me. Nung bata pa siya, parang I saw him na magiging leader na talaga siya. Kasi he was focused. Siguro meron siya yung dream na gusto niya maabot, which is, naabot niya na ngayon. Na sinasabi niya nung araw magkakasama kami na gusto niya umahon sa buhay. At yung pag-ahon niya sa buhay, hindi lamang umahon, kundi naging masagana pa. Yun. At ang kagandahan nun, na-maintain niya. At marami pa siyang natutulungan. Si John, ang assessment ko sa kanya, he's a work in progress. Hindi pa peak ni John ito. Itong resulta niya, siguro sa negosyo, oo. Pero yung gagawin ng Diyos na maganda sa buhay niya, is yet to come. At naniniwala ako, he's a work in progress. And siya mismo, naniniwala kong sasang-ayon, ang dami pang naghihintay na maganda. Sa personal niyang buhay, pamilya niya, mga anak niya. Ano lang, just keep your feet on the ground. Diba? Kasi alam mo yung pag pumasok na yung pride sa ulo natin, siyempre yun ang makakapagbagsak kahit kaninong tao, di ba? Sa kanya, ang aking dream bilang
coach niya. Kung baga sa PBA, ako si Tim Cone, yan si James Yap. Yan na. And learn to look back. Diba? Yung mga taong nakatulong sa kanya along the way sa success niya, huwag niyang makalimutan. At naniniwala ako, hindi pa tapos ang buhay sa pagtuturo sa ating celebrant. Tumulong pa siya. Naging channel pa siya ng blessing kasi di ba tayo, we are blessed. We are blessed for us to become a channel of blessing. Kasi hindi masabing pinagpala ang isang tao kung yung blessing na to, sasarilinin niya lang. Di ba? Kaya tayo pinagpapala para tayo daluyan din ng pagpapala ng Diyos. Yun ang tunay na pagpapala. Kapag, di ba? Yun lang yun eh. Kapag sa atin, sinolo natin yung blessing, hindi blessing ang tawag doon. So, ang tunay na blessing, sinishare. Siguro kung meron man, dapat maalala niya ako na i-share niya rin yung blessing niya. Pagkaganda ng future niya dahil nakita ko in the past few years and months, he made major decisions sa buhay niya na tama. Tama. At paganda ng paganda, tulad ng lagi namin sinasabi, payaman ng payaman, ang aim global, paganda na paganda naman ang iyong pagkatao. And I am looking forward to more years for Raymond's Jeremiah 29:11. The genuine source of John's inspiration and motivation is perhaps his greatest passion and love in life: his children. They are the reason for everything that he does. They bring meaning to all that he accomplishes. Most of the people who know him, he does a lot of jokes. Like, whenever I'm mad, like super mad, I feel like naiinis na ako. And then he's gonna tell a joke. I can't help but laugh. And then we're all gonna be okay again. But then inside I'm like, why do you make me laugh? And then he's understanding, because like, even if he's mad, he doesn't lash it out on us. He like understands us and talks with us. I just realized like parang life is really indeed short, and I shouldn't take my time with Dad for granted. He's our protection. Yeah, he's our protection because you're making me cry. He's our protection because like he protects us, and then he provides, and then he understands us. Yeah, he's our protection. School first before boys. Yeah, that's always the one that I remember. Thank you for buying me Xbox. Going to US because it's fun there. Dad, stay healthy. Be strong. Happy birthday, Dad! Dad, you're so old! Oh my gosh, you're 40. I can't believe it. Well, as I said a while ago, you'll always be my dad. You'll always be our protector. And we'll make it through really big, tough times in the future, like bumps in the road. It's not always straight, but then, you know, it will always be fun with you. Love you! Love you!